Alam mo ba na may mga bansang gustong pabagsakin ng Iran? Pero bakit nga ba napakarami nilang kaaway? Kapag pinag-uusapan ang mga bansang maraming kaaway sa mundo, isa sa mga unang lumalabas na pangalan ay ang Iran. Sa loob ng maraming dekada, ang bansang ito ay nasa gitna ng tensyon sa international politics. Maraming bansa ang nagkaroon ng alitan sa Iran dahil sa politika, relihiyon, impluensya sa Middle East, at lalo na sa usapin ng langis at nuclear program. Pero para maintindihan kung bakit maraming kaaway ang Iran, kailangan muna nating balikan kung paano nagsimula ang lahat. Noong bago ang 1979, ibang-iba ang relasyon ng Iran sa maraming bansa, lalo na sa United States. Sa panahon ng Shah ng Iran, malapit na kaalyado ng Amerika ang bansa. Ang Iran noon ay isa sa mga pinakamahalagang partner ng US sa Middle East. Pero nagbago ang lahat noong nagkaroon ng revolusyon na kilala bilang Iranian Revolution. Sa revolusyong ito, bumagsak ang pamahalaan ng Shah at napalitan ito ng isang Islamic Republic na pinamunuan ni Ruhollah Khomeini. Ang bagong pamahalaan ay may matinding pagtutol sa impluensya ng Amerika at ng kanluran sa rehiyon. Isa sa pinakaimportanteng pangyayari pagkatapos ng revolusyon ay ang Iran hostage crisis, kung saan sinalakay ng mga Iranian revolutionary students ang US Embassy sa Tehran at ginawang bihag ang mahigit 50 Amerikanong diplomat sa loob ng 444 na araw. Ang pangyayaring ito ang tuluyang nagwasak sa relasyon ng Iran at Estados Unidos. Simula noon, nagpatong-patong na ang mga sanctions, pagbabanta at tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Hanggang ngayon, isa pa rin ang Amerika sa pinakamalaking kritiko ng Iran, lalo na dahil sa nuclear program nito na pinaghihinala ang maaaring gamitin sa paggawa ng nuclear weapons. Bukod sa Estados Unidos, isa pang malaking kalaban ng Iran ay ang Israel. Ang relasyon ng dalawang bansang ito ay hindi palaging masama. Sa katunayan, bago ang 1979 revolution ay may diplomatikong relasyon ang Iran at Israel. Ngunit matapos ang Islamic Revolution, nagbago ang posisyon ng Iran at nagsimulang tutulan ang pagkakaroon ng Israel sa rehiyon. Simula noon, naging matindi ang kanilang alitan. Ang Iran ay sumusuporta sa ilang armadong grupo sa Middle East tulad ng Hezbollah sa Lebanon at Hamas sa Gaza. Ang mga grupong ito ay matagal ng kalaban ng Israel. Dahil dito, nagkakaroon ng tinatawag na proxy conflicts kung saan hindi direktang naglalaban ang mga bansa, ngunit sinusuportahan nila ang mga grupong lumalaban sa isa't isa. Isa pang matagal na karibal ng Iran ay ang Saudi Arabia. Ang alitan nila ay hindi lamang tungkol sa politika, kundi pati na rin sa relihiyon at impluensya sa Middle East. Ang Iran ay pangunahing Shia Muslim, samantalang ang Saudi Arabia ay sentro ng Sunni Islam. Dahil dito, nagkaroon ng matagal na kompetisyon kung sino ang magiging pinakamaimpluwensyang bansa sa rehiyon. Ang rivalry na ito ay madalas na nakikita sa mga digmaan sa ibang bansa tulad ng Yemen at Syria, kung saan sinusuportahan ng dalawang panig ang magkaibang grupo. Maraming eksperto ang nagsasabi na ang alitan ng Iran at Saudi Arabia ay parang isang Cold War sa loob ng Middle East. Bukod sa mga bansang ito, may tensyon din ng Iran sa ilang bansa sa Persian Gulf tulad ng Bahrain at United Arab Emirates. Isa sa mga dahilan nito ay ang presensya ng mga base militar ng Amerika sa rehiyon at ang kontrol sa mga mahalagang ruta ng langis. Isa sa pinakamahalagang lugar sa pandaigdigang ekonomiya ay ang Strait of Hormuz, isang makitid na daanan sa dagat kung saan dumadaan ang malaking porsyento ng langis ng mundo. Dahil malapit dito ang Iran, nagkakaroon ng malaking impluensya ang bansa sa daloy ng langis sa global market. Kapag tumataas ang tensyon sa lugar na ito, apektado ang buong mundo dahil maaaring tumaas ang presyo ng langis
at maapektuhan ang ekonomiya ng maraming bansa. Maraming dahilan kung bakit nagkakaroon ng maraming kaaway ang Iran. Isa na rito ang nuclear program nito na matagal nang pinagtatalunan ng international community. Ang Iran ay nagsasabing ang kanilang nuclear program ay para lamang sa energy at scientific research. Ngunit ang ilang bansa, lalo na ang Estados Unidos at Israel, ay nag-aalala na maaari itong gamitin sa paggawa ng nuclear weapons. Dahil dito, nagkaroon ng iba't ibang economic sanctions laban sa Iran na nagdulot ng malaking epekto sa ekonomiya ng bansa. Isa pang dahilan ay ang hangarin ng Iran na palawakin ang impluwensya nito sa Middle East sa pamamagitan ng pakikipag-alyansa sa iba't ibang grupo at pamahalaan sa rehiyon. Sinusubukan ng Iran na maging isa sa pinakamakapangyarihang bansa sa lugar. Ngunit ang hakbang na ito ay nagdudulot din ng pangamba sa ibang bansa na may sarili ring interes sa rehiyon. Sa kabila ng lahat ng tensyon na ito, hindi ibig sabihin na imposible ang kapayapaan. Sa kasaysayan ng international politics, maraming bansang dating magkaaway ang kalaunan ay nagkaroon ng diplomatikong relasyon. Isang halimbawa nito ay ang nangyari noong 2023 kung saan muling nagkaroon ng kasunduan ang Iran at Saudi Arabia upang ibalik ang kanilang diplomatic relations matapos ang maraming taon ng alitan. Ang kasunduang ito ay ipinakita na kahit ang mga matagal nang magkaribal ay maaaring maghanap ng paraan para sa kapayapaan kung may political will at interes ang mga leader. Sa mundo ng geopolitics, madalas sinasabi na walang permanenteng kaaway o permanenteng kaibigan ang mga bansa. Ang permanenteng bagay lamang ay ang kanilang interes. Kung magbabago ang mga interes ng mga bansa, maaari ring magbago ang kanilang relasyon sa isa't isa. Kaya kahit matindi ang tensyon ngayon sa pagitan ng Iran at ng ilang bansa, may posibilidad pa rin na sa hinaharap ay magkaroon ng bagong kasunduan, negosasyon at mas mapayapang relasyon. Sa huli, ang sitwasyon ng Iran ay isang halimbawa kung gaano kakomplikado ang politika sa mundo. Ang mga alitan ay hindi lamang dahil sa isang dahilan, kundi kombinasyon ng kasaysayan, relihiyon, kapangyarihan, ekonomiya, at seguridad. At habang patuloy na nagbabago ang mundo, ang relasyon ng Iran sa ibang bansa ay maaari ring magbago depende sa kung paano haharapin ng mga leader ang mga hamon ng hinaharap. Thank you for watching.